Hello everyone! Kamusta kayong lahat mga kabugis at kamusta ang mga bougainvillea plants nyo? It's Michael here and welcome back to my channel. For today's episode, I will be featuring one of the varieties na maganda and she is variegated. And nahulaan nyo na ba kung sino siya? Kaya naman tara, samahan nyo akong ipakita si Sakura Belacan Bougainvillea variety. So, ang gagawin ko sa kanya today dahil nakita nyo naman ay sobrang mahahaba na ang mga sanga niya at hahaba pa ito pag hindi siya naputulan. Kaya naman gagawin natin ay pagagandahin natin siya, kaya naman ititrim natin siya. Root grafted pala ito na may 4 na scions. O diba, ang dami niya kaya sobrang kapal niyang tingnan and gagawin pa nating makapal kaya ititrim natin siya. Kaya ko naman nasabi na maganda si Sakura Belacan kasi aside sa variegated ang mga dahon niya, maganda din ang mga bracts niya na kulay pink, light pink to be exact. Tapos ang kagandahan din sa kanya ay masipag siyang mag-flower, though ang downside lang at ang ayaw ko lang sa kanya is sobra siyang matinik na maliliit. And may Sakura Belacan na ako before pero small rooted and nilagay ko siya sa hanging pot. Nabuhay naman siya at nagkaroon ng madaming flowers pero nung dumating ang tag-ulan, nalusaw siya dahil nababad siya sa sunod-sunod na ulan. And ang kamali ko was hindi ko siya naisilong nung time na yon. And that was 2024, which is last year lang. And now, since may benta si seller na grafted na Sakura Belacan, why not itry natin ulit ang graft pero grafted naman. Nung nabili ko ito kay Madam Jean Peralta, naka-small pot lang siya and niripat ko na lang siya para mas lalo pa siyang lumaki at lumago. So yung ginamit kong potting mix ng repotting ko ay combination ng garden soil, rice hull or carbonized rice hull, and coco peat. Though pala, yung nabibili kong garden soil ay may halo ng coco peat and rice hull. So dinadagdagan ko na lang para mas mabilis ma-drain yung water and mabilis matuyo and iwas root rot na din especially sa darating na tag-ulan. And since I learned my lesson na, itong mga grafted bougainvillea ko ay ilalagay ko sila sa may silong na naaarawan pa rin para hindi sila mababad sa ulan, para hindi sila ma-root rot or mabulok or malusaw. At dahil trimming ang gagawin ko sa kanya, ang plan ko talaga is magkaroon siya ng form na pabilog. At para mas mabilis siyang maglabas ng mga bagong sanga, though may mga sanga na talaga siya initially. At para mas mabilis lumaki yung mga sangang yon. Ang ginawa ko is nilagyan ko siya ng fertilizer na rich in nitrogen content, which is urea 46 kung tawagin. Ito yung mga puting butil na fertilizer na maliliit. So nabili ko lang ito sa Shopee and mura ko lang din siya nabili. At dahil mayaman ito sa nitrogen, mas napapabilis niya na magpalaki at magpalash ng mga sanga. And ang dami ko na ding video featuring itong fertilizer nito at yung gamit kong potting mix ng aking bougainvillea care. But itong urea 46 ay ginagamit ko lang after trimming ng bougainvillea. And gaya nga ng nabanggit ko sa mga past videos ko, may maintenance fertilizer talaga sila, which is Yara Mila Winner naman. Watch nyo yun guys, yung mga past videos ko para naman sumaya ako. Charot. But kidding aside, watch nyo yun para makita nyo itong mga pinagsasabi ko. Tapos guys, yung paglalagay ko pala ng fertilizer ay nilagay ko sa malayo sa pinakapuno at binaon ko siya at hindi yung kalat-kalat na binudbud lang. And mas maganda na pag ang fertilizer kayo ay iisang area lang para hindi naman mabigla yung bougainvillea natin. And may instance kasing nagkakaroon ng fertilizer shock yung mga bugis natin kaya kung mapapansin nyo, nangungulubot yung talbos ng mga bougainvillea natin. Ang reason dyan is fertilizer shock kaya dahil hindi na-sustain yung nutrients na nakuha niya or sobrang mataba yung soil ng biglaan. Kaya mainam din na gumamit ng slow release fertilizer like Osmocote.
And after maglagay ng fertilizer, syempre kailangan natin siyang diligan para hindi masunog yung bougainvillea natin. At bago tayo magpatuloy, habang nag-flex ako ng aking Sakura Belacan Bougainvillea variety and baka sakaling napadpad ka sa channel ko. And if you're happen to be new to my channel at hindi pa nakaka-subscribe, paki-click na ang subscribe button para maging updated ka sa latest at sa susunod na videos ko, gaya ngayon about Bougainvillea featuring variety ng Bougainvillea. And if nakasubscribe ka na, I would like to take this opportunity na magpasalamat sa aking mga viewers na matiyagang nanonood sa current and past videos ko, kasama na dyan yung mga shorts videos ko. Maraming salamat po, at lalong-lalo na sa mga subscribers ko na patuloy na sumusuporta sa aking channel. Thank you so much. And since nag-trim tayo ng Sakura Belacan, syempre may mga cuttings tayong makukuha dyan. At hindi yan masasayang kasi ang gagawin ko naman ay ipopropagate ko siya through the ICU method. And this is my first time na mag-propagate ng Sakura Belacan, and hindi ganun kasi hindi siya ganun ka-hard stem. Tapos yung mga cuttings ay hindi ganun kataba. So itong mga cuttings na to ay puro talbos, kaya naman for sure mas maganda itong itanim kasi mas mabilis mabuhay based sa previous experiences natin. And I have a video showing my propagation gamit ang talbos ng Bougainvillea. And it is proven na effective at mas mabilis mabuhay dahil yung success rate ay mataas, which is 100%, o diba? Sa propagation ko naman ng cuttings, syempre dapat maganda ang ating potting mix na gagamitin. And gaya ng ginamit ko sa potting mix ng repotting ko ay yun din ang para sa propagation ko. May mga ilan sa inyo asking kung yung gamit ko bang plastic cups ay walang butas. Yes po, tama po kayo, walang butas yung plastic cups na ginagamit ko sa propagation. At kung maitatanong nyo din, hindi ba nabubulok yung cuttings? Hindi naman po, dahil kung maganda at maayos naman yung pagkakagawa mo ng potting mix ay hindi po yan mabubulok. And may video ako before on how I made my potting mix na pwede sa walang butas na plastic cups. Dahil ang secret lang dyan is maglagay ng paunti-unting water hanggang makuha mo yung tamang timpla. Guys, ang tamang timpla ay kung yung potting mix pag piniga mo ay walang water na lalabas at magpo-form ito na parang siomai or dumplings. So hindi siya buhaghag at namumuo talaga. So yon ang tamang timpla ng potting mix. Pero pag may water na lumabas, mainam na dagdagan mo pa ng dry na mixture. Tapos may nagtatanong din kung ano yung size na gamit kong plastic cover. Actually, hindi ko talaga alam kasi walang label sa packaging niya. Manipis siya kaya not recommended, pero since yan ang available dito sa area namin, kaya yan ang ginagamit ko. Though this one naman ay effective naman at laking tulong din kasi nabubuhay naman yung mga cuttings ko. Kaya okay na din, tapos mura pa. And right after nating magtanim, dapat siksik yung pagkakatanim ng cuttings para mas mabilis na magkaugat. Kasi pag nauuga ang mga cuttings natin, ang tendency ay hindi ito nabubuhay or matagal mabuhay. And itong cuttings na to this will take around 2 weeks para maglabas ng ugat. But since ito ay variegated, baka mas matagal ito. But let's see. We'll make an update video para dito para naman makita natin yung progress ng episode na ito. Kaya naman dyan lang kayo at patapusin nyo ang video na ito hanggang dulo. So ayun lang guys for today's video.
Thank you so much for watching at makakaasa kayo na pagbubutihan ko pang gumawa ng mga relevant videos for bougainvillea. Kaya naman don't forget to subscribe, stay safe and healthy, and we'll see you in my next videos. Bye-bye!